Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Good afternoon, mga ka-ATM, Maan Macapagal. O ako, sumipot ako. Hawakan mo nga sa tenga. Oo, Dapat totoo. ganun eh. Oo. Samantalang, no show pa rin. Imang, Andun yung isa kanina, diba? Nandun si Senator Lauren Legarda kanina nag-hearing ng Committee on Basic Education. Pero doon sa kanilang Session. ano, meron ba? Yung Wali. isa? Wali na. Oo. Ano? Bukas ba ulit? Hahamon-hamon kayo tapos Correct. yun pala. Uy, Di parang rin kayo na-paper cut pupunta. ako. Uy, teka lang. So bukas ang last day. Ng session bago session. sila mag-break. Actually, pwede siyang ma-extend ng Thursday, Friday. Pero usually, hanggang Thursday lang kasi Friday, walang pasok ang both houses kasi nga 4-day work week ang Senado at Kamara. Ang Thursday, usually, pwedeng ma-extend hanggang Thursday. Hanggang Thursday na lang. Pero kailangan nila magpaalam sa isa't isa na mag-extend sila. Na yun nga yung laman ng Section 5. Oo. So ano yun? Pag nagpaalam ba, by way of madali lang ba yun? Hindi, magbibigay lang sila ng notice. Notice lang. Oo. Hindi tulad nung hindi pagsipot. Di ba, ang sentimiento ng minority bloc, wala man lang kayong courtesy. Di nyo man lang sinabi. At saka lumalabas pala sa rules na dapat within 3 calendar days, Yes. dapat mag-aabiso ang Senado sa Kamara na hindi sila makakapagsesyon. Correct. Kailan ba sila huling nagsesyon? Nung Tuesday pa last week. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, at Tuesday. So 7 days na. Oo. Ang sabi ng minority, retaliation namin to. Kasi walk out kayo nung ng majority. Majority. Yan na naman yung sagot namin. So parang, sorry. Di ba Ganon. pwedeng ipa-aresto tong mga to? Tsaka, pwede ba? Oo. Pasweldo kayo ng taong bayan? Correct. Hindi Oo. yan tungkol sa inyo. Yung posisyon nyo ay hindi yan sa inyo. Oo. Kasi sabi nila, protesta yung sa minority nung nakaraan. Ngayon naman, boycott naman etong sa majority. Ano ba yung difference nung dalawa? 'Di ba? Yun kasi legitimate yung protest nila nung minority. Eto, boycott lang, hindi ka lang nagtrabaho. 'Di ba? Oo. Ayaw mo magtrabaho eh. Kumbaga, ay kay nagmamarakulyo. Ayoko nga pumasok. Ayoko nga pumasok. Wala kayo dyan. Parang yung tampon-tampo, yung parang laro ng mga bata. Ayoko nga, bolo ko dyan. Uy, kasi agawin nyo sa kami yung posisyon namin. Kasi naman, tabla na sila eh. Diba? So, test of numbers to. Baka yun ang, diba, kinatatakutan? Wala ka pala eh. Oo. Diba? Tabla-tabla na to. Wala ka So, pala ano na lang to? Ano pa? Paano na yan? Jack and Poy na lang kayo. Parang ganon. Kung pwede nga lang daanin sa ganun. Pero hindi ganun to dahil kinabukasan ng ating bansa ang nandirito. Imagine niyo lahat ng mga panukalang batas na hindi na ipapasa dahil dyan sa ginagawa nyong yan. At hindi makausad. Sino yung talo? Syempre, yung taong bayan, yung nagbabayad ng buwis. Sabi nga ng palasyo, apektado na.
hindi lang yung Senado, hindi lang yung mga panukalang batas, kundi yung mga mamayan. At saka ang kapal ng mukha. ekonomiya ng bansa. Ang kapal ng mukha, patayan mo talaga ng kuryente tsaka ng internet yung plenaryo. Walang wifi. Unang-una, sino ba nagbabayad doon? Kayo ba? Di ba? Diba? Tayong taong bayan ang nagbabayad niyan. So ang kapal na mukha na patayin mo yung internet tsaka yung Oo. kuryente. May mga nagtatanong syempre, mga innocent question. Pag ganyan bang ayaw ng majority talaga ayaw Kahit anong pilit mo, ayaw Pwede bang ituloy? Yan ang tanongin natin. Dahil Kasi diba may quorum tayong tinatawag. Yun nga yun Diba kung gusto mong masabotahe, wag kang sumipot. Para nga naman hindi makaabot sa quorum. Syempre may mga inusenting tanong din naman yung mga kababayan natin na kailangan nating ipaliwanag, sagutin. Hindi na pa pwedeng tumuloy. Kung wala ayaw nila, di tuloy tayo. Diba? Yan ang tanongin natin dahil makasama natin via Zoom si Father Ranilo Aquino, ang Dean po ng San Beda University School of, alam ko Graduate School of Law. Oo. Ayan, makasama natin via Zoom si Father. Magandang hapon po. Hi, Sandro and Maan. Good afternoon. Opo, yun nga yung tanong ni Maan, Father. Pwede ba talagang... Paano kung ulit-ulit na lang? Ayaw talaga Father, may mga nagtatanong naman yung mga kababayan natin. Syempre, hindi mo nakapag-aral ng batas, hindi sapat tong kaalaman, yun nga, pwede bang matuloy yung mga sesyon? Kasi alam naman natin may quorum tayong dapat mabuo. Pero paano yun, Father, kung paulit-ulit na lang na ganito? What can the minority do, Father? At anong nilabag na batas? Kung meron man. In the first place, ayon sa atin sa Ligang Batas, according to the Constitution, a majority is necessary to constitute a quorum. Pero, sabi din ng Saligang Batas, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. So, ang pwedeng gawin nung mga senador na nagpapakita na gumagawa ng kanilang tungkulin ay i-compel ang attendance ng mga absentee senators. And if the absentee senators persist in refusing to appear, they make themselves liable under the rules of discipline of the Senate. But I also like to point this out, Zandro and Maan. There is a penal law, may kaparusahan para sa mga pangyayari na ganyan. Under Republic Act 3019, maliwanag na pag linabag mo ang tungkulin mo, you do something that the law, you do not do something that the law commands you to do, or you refuse to perform a duty that constitutes an act of graft and corruption. So pag patuloy na ganito, they make themselves liable under the law that penalizes graft and corrupt practices act. So pwede po silang makasuhan ng graft. Oo. Sino ang magrereklamo, Father? Any concerned citizen. Any taxpayers. Yeah. At yun nga po, Father, kapag ang isang senador nakasuhan ng plunder at ng graft and corruption, maaari po ba silang suspindihin from their duties? Usually, when the information is filed and an administrative case is filed with the Office of the Ombudsman can issue an order of suspension. But the chamber itself should suspend its members. So, yes, in answer to the question, yes, they can be suspended. Paano kung sabihin, Father, nung majority, kayo nga yung nauna nung nakaraang araw 'di ba nag-walk out kayo? Yun din ba ay pareho nung ginawa ng minority noon, yung walk out? Ano sinasabi nilang legitimate protest yun? At itong boycott, yung hindi pagdating. Lalo't sinasabi ng majority daw ngayon, partner, na retaliation namin to. Kasi nag-walk out kayo ng isang araw. Bakit? Ganti-gantihan. Wala bang pananagutan nito, Father? In the first place, that's really childish. Nakakahiya pag isang senador ka ng Republika at ganyan ang pananaw mo, ganyan ang kilos mo, ganyan ang pangangatwiran mo, nakakahiya talaga.
because really it's acting childishly. Now, what's the difference? Anong pagkakaiba ng pag-walk out ng minority at yung ginagawa ng majority, so-called majority ngayon? The walk out of the minority was meant to prevent a quorum because the minority sensed that the majority would make use of their superior numbers to force through a measure that was patently meant to accommodate those whom they foresaw would be arrested, detained, or otherwise in hiding. For example, why was Marcoleta so insistent na mababago ang mga rules to allow for virtual voting or virtual participation? Kasi nagtatago si Bato at alam na nila na maaresto sina Jingo and some others, so they wanted to make accommodation for that. The minority did not want them to make use of their presence so that they could say, there's a quorum, we can pass this measure. That was the reason of the minority. Ngayon, anong pagkakaiba sa ginagawa ng majority ngayon? The majority is simply refusing to perform a constitutional duty. There is no threat coming from the minority. In fact, the minority does not have the votes. Minority nga sila eh. If you count the votes, the majority has the votes. So there is really no threat coming from the minority at all. So there is a very big difference. Yung pag-walk out ng minority noon was to prevent the majority from making use of their presence as quorum to force through a really iniquitous measure, no? Pero ang ginagawa ng majority ngayon, there is no threat from the minority. It is simply a criminal refusal to perform their duties. Pero po yung... Zando, what I'm even afraid of is because the meetings of the Senate are so essential for the preparation of the impeachment trial, baka makaka-apekto ito sa pagtuloy ng impeachment trial. Paano ngayon yung numero? Oo, Father. Tablado na. Kung diba? 11-11. 11-11. Paano yun? Lagi bang ganito? Stand-off, deadlock, lalo sa mga isyong dapat pagdesisyonan. Diba? Baka maging delaying tactic yung dahil 11-11 sila. Sabi nga nila, may majority minority pa ba? Dahil pantay na yung numero ngayon. Pero Father, bago nyo po sagutin yan, we'll put you on hold dahil magbibigay daan lang po kami sa ibang mga paalala. Anong oras naman? Anong oras na? Ang oras, 4:44 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan natin si Father Ranilo Aquino, ang Dean po ng San Beda University Graduate School of Law. Father, yun nga po, yung tanong namin ni Maan. Paano po kung tabla, 11-11, ito na ba yung tinatawag na isa ng lame duck Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano? At paano po yung mangyayari? Ito rin po ba yung pagbibitiw ng tawag ni dating Senate President Franklin Drilon na useless na yung Senado? Paralyzed. Tama ba yun? You know, one of the subjects I teach sa Graduate School of Law is comparative legislative systems. Alam nyo, in mature legislative systems, kung mature lang sana yung mga kongresista natin, senador natin, when you have a situation like this, na 11-11 or 12-12, in other words, you don't have a majority, you don't have a minority, what usually happens is compromise. The two sides arrive at an agreement that is in accordance with law, that is in accordance with public policy. Ang problema kasi dito, the majority does not want at all any form of compromise. For example,
they are dead set on causing a revision of rules to allow participation virtually. That simply makes it impossible to resolve anything at all. So I think that the only way that this deadlock can be resolved is if one changes sides, or if they become more mature and they learn the language of compromise, they learn what it is to dialogue with each other rationally. Oo, pero Father, may mga nagmumungkahi din na pumili ng isang Senate President o leader ng Senado na kumbaga ay pwede siyang pumwesto sa gitna. No, hindi yung hindi hardline ka dun sa majority o hardline ka sa minority. Yun nga lang sinasabi mo, Father, kung magko-compromise nga. At yun nga po, Father, hindi magiging isip bata itong mayorya. Correct. But you know, at the moment, the bigger issue is how do you let Cayetano step down? Because Cayetano seems to be dead set on clinging to his power. But that suggestion that you make, that suggestion na sinabi nyo na yung mungkahi na magbitiw si Cayetano and a quote-unquote neutral Senate President is elected, who can bring the two sides together? That would be a good first step. So let the group of Cayetano make a nomination. Let the group that was led by Soto make a nomination. And then let them settle on the question of leadership. May nagtatanong, kababayan natin, Father, pwede raw bang manghimasok ang Korte Suprema? Kumbaga, pwede ba yon o hindi nila po ba saklaw ito? Internal rules ng Senado? Kasi may independence nga. At the moment, there is no justiciable issue. At the moment, it's simply a question of the politics of the Senate itself. So until a justiciable question, a question that can be resolved by the courts arises, hindi pwedeng pumasok ang Supreme Court. Pero Father, hindi kaya ito cleverly crafted by kung sino man ang nakaisip nito? Dahil nga maraming isyung sa pool itong nga nangyayari ngayon. Dahil nga, according to sa rules, ang Senate President at ang Senate President pro tempore, at eventually, kung wala tayong dalawa, ang majority leader ang maaring magtawag ng sesyon at magsabi kung may quorum o wala. Pero dahil wala itong tatlo, yung dalawa, dahil nga, kumbaga, nagbo-boycott at wala pang itinatalagang Senate majority leader. So, hindi kaya at kahit ito pinlano. komite, Oo. In fact, at the moment, no committee can function because they have not been duly constituted. And that was the point brought out by Senator Lacson, who had mentioned was made of the hearings being conducted by the committees. Tanong ni Lacson, which is a very good question, have the committees been constituted? Talaga nakakahiya ang mga pangyayari na ganito. Pero Father, sa tingin niyo pinlano? I'm not privy to conspiracy theories, pero what is sure is that kung baga naman plinano yung kadramahan dyan sa Senado na ginawang cover at nang makalusot si Bato, they can plan anything they want. They can plan anything they want. Kasi 'di ba before nga ito, may ugong-ugong na magkakaroon ng kudita, no, sa palit na naman ng liderato sa Senado. Kumbaga in fact very shamefully, when Cayetano heard that there were plans na palitan siya, he appealed to the public for support, which Soto never did. When Soto was told that there was a planned change, anong sinabi ni Soto? In perfectly gentlemanly manner, he said, "We serve at the pleasure of our peers." That was his position. And that was the position of a true statesman. Ito si Cayetano, he was appealing for support so that he would not be changed as Senate President. The question that people should ask is, why is Cayetano so intent at remaining President of the Senate? Is it because of the trial of Sara Duterte? Is it because of the Senate hearings that are ongoing? We should be asking ourselves that question. Pero Zando and
ultimately, no, kung marinig ng Senado ang boses ng taong bayan na talagang nagsasawa na sila sa mga ganitong pangyayari, they may be moved to to exercise common sense and to be more decent. Yun ang kakulangan ngayon, decency. Oo. Father, nabanggit mo yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di ba isinet yan ni Senate President Cayetano sa, tama ba ako partner, July 6? Oo. Di ba Pero sabi binawi. fourth will, so kailan na siya? Wala na, binawi na ulit yung calendar kung kailan ipasasagawa yung impeachment trial. Di ba ang sabi ng Korte Suprema, fourth with, no? Sabi ng konstitusyon. Hindi ba, kung yung dating schedule na July 6, di ba malayo din ito, Father? That would have been more than enough. Usually, they put that time because there are pre-trial proceedings. The parties meet, and then they identify the witnesses to be presented. They mark the documents, and that takes time. So July 6 would still have been okay. Pero yung sinabi ni Sandro ngayon na binawi, that's very dangerous. And if that continues, I really think that somebody should go to the Supreme Court to compel the Senate to conduct a trial. Okay. At ito na po yung justiciable issue na pwedeng pumasok ang Korte Suprema at makialam doon sa nangyayaring sigalot sa loob ng Senado. Tama, exactly. But Sandro and Man, this is the first time I make this public, no? Pero, Archbishop Soc Villegas and the CBCP, they launched on the occasion of the 40th anniversary of EDSA yung Katipunang Makadiyos Makabayan. And it is a citizens formation program aimed at making people more sensitive to truth, to justice. And under that, may binubuong tinatawag nilang citizens jury. It's a group of lawyers, law professors, law experts, political scientists, moral theologians na magmamatsyag at magbabantay sa proceedings at they will act as a citizens action group kung may attempts to derail the impeachment. At magpapaliwanag din sa publiko, no? Kasi syempre, may mga termino dyan na hindi natin talaga minsan naintindihan. Lalo na mga ating mga kababayan, di ba? Yung magpapaliwanag. O sabi mo kanina, Father, pwedeng magsampa ng reklamo yung publiko. Tayong mga nagbabayad ng buwis. Paanong proseso nun, Father? Anong kaso? Kasi parang sinasabi, abandonment of dereliction of duty. No, any citizen can file a case of under Republic Act 3019, the Graft and Corrupt Practices Act, Section 3, Paragraph 1, particularly. So any citizen actually or a group of citizens can file this case before the Ombudsman against the senators who refuse to perform their duties. Pero dapat hindi na makaabot sa ganyan kasi dapat mahiya naman itong mga senador natin na tulad ng sinabi nyo kanina, binabayaran, sinasahuran ng taong bayan. O ang pinakamadali, Father, maghanap ng isang Senate President na mayroong moral fortitude o yung mayroong kalakasan ng loob na gawin ang tama. Correct. Pero Sandro, that all depends on whether Cayetano is willing to give up his post, no? Isa pa yan. As I said, the most practical thing is let the group of Cayetano propose a candidate, let the group of Soto propose a candidate, and let them agree who is the most acceptable. Katanggap-tanggap. Oo. Hi. So until such time, Father, wala, deadlock tayo sa Senado. Well, until somebody really takes action to force the Senate to do what it is supposed to do. Well, and I think that they will do something if citizens take action. For example, if we make clear the public outrage sa ganitong pangbabastos sa taong bayan, or if we bring criminal action against those responsible. And I'm sure that kaming ng mga Lodins, we will study our options. Ano na ngayon ang sentimiento ng publiko, no? Na mga yung ibang pampiyansa ng publiko o sa simbahan, no? O nitong nangyayari sa Senado. Parang
bumababa na ba yung respeto? Tiwala? Father? Yeah, talaga it's a very big stain on the reputation of the Senate, considering na in the past the Senate was the house of really learned people and true statesmen. Ngayon ganito ang nangyayari. Talagang nakakaya. Sige po, mag-aabang na. Apo. We shouldn't Go ahead. lose hope, no? For me, Zando and Man, importante na ang taong bayan din kumilos at ipakita ang galit at ipaalam sa mga nauukulan na dapat gawin nilang tungkulin nila. Ayan. And till such time, nagbabantay po ang publiko, nagbabantay kami sa media at nagbabantay din po ang mga kagaya ninyo na nasa academy. Maraming salamat mo, Father. Thank you, Father. Thank you too. Bye-bye. Yan po si Father Ranilo Aquino, Dean ng San Beda University Graduate School of Law. Ayan, ano oras na? Ang oras, 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ay, bago tayo magpatuloy, partner, ay may nakikinig sa atin. Si Bettina Magsaysay ay nakikinig kasama ang kanyang mother, si Tita Silet na nagbe-birthday pala today. Happy birthday, Tita Tanda ko si Silet. Bettina, sabay kami nag-aayos ng ng pilik mata. bukod sa makeup room. ano? Yung last namin, yung kontrata ba yun? Payment namin sa ABS. sa notaryo. Notary public. Ayan, nakikinig sila. And Tanda happy ni birthday Bettina po. yan. Happy birthday. Ay, Tita Celeste. batiin ko din ang aking kaibigan si Melody Octa at ang kanyang anak na si Jill Octa Ayan. na nakikinig ngayon. Ayun. At Everyday yan. may isa pang nagbe-birthday. Oh. Si Doc Lulu Marquez ay nagbe-birthday din. Kanina madaling araw, nagising ako, nag-alert sa akin na birthday pala niya ngayon. So, ganun lang Happy yun. birthday. Burger, pansit. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. At yung mga nakikinig sa atin ngayon, happy listening. Wow, binati omnibus. Kala ko sabihin mo sa mga fans ko. Ganyan. Tsaka hello ka dyan. Sino naman yun? Wala. Alam mo, ito na nga tayo. Wala kung paano yun. Ayan, sino bang buena mano natin, Maan? Ayan, Sa ito nga Radyo ay Patrol. alamin natin yung sitwasyon dyan sa labas naman ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert. Maan, Sandro, kasabay ng panawagan ng minority bloc dyan sa Senado na mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Gayon din ang panawagan ng iba't ibang grupo at mga rallyista dito sa labas ng Senado kung saan idinaan nila sa noise barrage at pagsayaw ang kanilang panawagan na mag-resign na si Cayetano para nga daw maibalik ang dignidad ng Senado. Mahigit kumulang sa 200 mga rallyista ang nagtipon-tipon ngayon dito sa labas ng Senado para nga ipahayag yung kanilang panawagan na mag-resign na si Alan Peter Cayetano at para nga maibalik ang Senado at para na din na magkaroon o umusad na yung mga responsibilidad at mandato ng Senado na nauudlot dahil nga sa patuloy na pagboboykot ng majority bloc sa sesyon ng Senado. Sa mga sandaling ito ay payapa naman yung sitwasyon nandito sa magkabilang side ng Jokno Boulevard northbound lane, yung mga ito yung mga yung mga sumusuporta na mag-resign na si Alan Peter Cayetano, at dito naman sa kabila nandito pa rin nag-stay, nagka-camp out yung mga taga-suporta naman ni itong mga Pro Duterte supporter, yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa
na patuloy pa rin nagpapakita ng kanilang panawagan na yung suportahan, no, wag arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, at yung kanilang panawagan din na huwag ituloy yung impeachment trial. So far naman, mapayapa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin na nakaposisyon yung mga kapulisan para nga ma-maintain at mapanatili yung peace and order dito sa labas ng Senado. Yan muna ang update mula rito sa labas ng Senado, Maan at Sandro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. At isa pang report, Senador Jinggoy Estrada nahirapan matulog sa selda sa Quezon City Jail. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom. Sandro at Maan, mahirap. Yan ang pinitawang salita ni Senador Jinggoy Estrada bilang paglalarawan sa kanyang unang gabi sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan siya nagpalipas ng gabi matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kaso niyang plunder, kaugnay na maanumalyang flood control project. Sinabi ni Estrada yan sa ambush interview bago siya ibalik sa Quezon City Jail matapos ang kanyang pre-trial at arraignment sa Sandigan Bayan. Ganito rin yung ibinahagi ng kanyang may bahay na si Presi Estrada na nahirapan umanong matulog yung kanyang asawa sa unang gabi sa kanyang piitan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ng arraignment at pre-trial ni Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa Huwebes, June 4 para sa kanilang kasong draft. Kaugnay pa rin na maanumalyang flood control project. Samantala, mananatili naman si Bonoan sa Campo Crame dahil pa rin sa mataas na blood pressure. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Jom Garner. Isa pa partner, sino pa yan? Mga barko ng China sa West Philippine Sea tumaas sa 82 nitong Mayo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Aguinaldo, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Tumaas pa sa 82 ang mga barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea nitong buwan ng Mayo. Mula ito sa 62 Chinese vessels na naitala ng Armed Forces of the Philippines sa lugar noong buwan ng Abril. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula May 1 hanggang May 31, aabot sa 39 na mga barko ng China ang kanilang namonitor sa Baho de Masinloc, 17 naman sa Ayungin Shoal, 10 sa Escoda Shoal at 16 sa Bagasa Islands. Ang pagtaas niya ng bilang nito ay posibleng aksyon ng China sa maritime cooperative activity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala namang namataan ang kanilang hanay na ginagawang aktibidad na naturang mga barko ng China at tanging presensya lang ng mga ito ang kanilang naobserbahan sa karagatan. Pero iginiit niya na sumasalamin pa rin ito sa nagpapatuloy na illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng naturang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Ito, kausapin natin to. Idol ko to. Kaya ako gustong naging mamamahayag. Dahil nung bata ko, nababasa ko yung mga istorya nito tsaka columns nito. Tanungin din natin kung may ganito na bang mga pangyayari noong araw? Noong araw, Oo. Yung ganito ka-drama, ganito ka-aksyon. Tsaka yung ayoko magsishow. Comedy. Oo. Walk out, boycott. Ganyan, di ba? Yun na. Iyak-iyak. Uy, basta kinamusta ko ito. Pero papadala kita ng Maha Blanca, ha? Oy. Sarap yan, Oy, masarap yan. Natikman na ng with due respect. Yung maraming latik. Hindi cheese. Gusto mo cheese? Pwede rin yun. Pwede may rin ano yun. siya, mais. Mais. Uy, sarap yan. Akin basta, na. Papadala kita next week. Ayun na, eto on record to maraming nakapanood, nakapakinig. Yan yung promise niya. Okay, mga kasama natin sa kabilang linya, ang investigative journalist at columnist po na si Ginoong Jarius Bondok. Magandang hapon po, sir. Good afternoon. Good afternoon, Miss Maan and Sandro. Ayan na. Hi.
Aha. Eh, sir, may mga ganito. Na naman, no show. Oo, kaya nga po. Sir Jarius, nag-abang ka ba? Kami Oo, eh. din eh. So, Nakakagulat na ano ba ang laro nila? yun na nga. Ano nang nangyayari? Anong basa mo, Sir Jarius? Anong sinasabi ng iyong mga di ba may mga... May Tweety birds din po Oo, ba may kayo? mga informants. Oo, Oo. Parang may hinihintay silang malaking pangyayari from outside, no? Parang may gusto silang mangyari, parang ganun, no? Kasi, bakit mo naman boboycottin yung sarili mong programa? Ikaw yun, Ikaw yung mayorya, So, kontrolado mo yan dapat, di ba? Yung plenaryo. So, bakit mo boboycottin yan for 2 straight days, 2 days in a row, di ba? Oo. So, parang kami hinihintay na ibang pang kaganapan. Ano yun? Ano yun, hindi sir? natin malaman, Kasi kung bukas ay pangatlo na, di ba? Mhm. Pangatlo na to. Oo. Mananagot na sila. And then Thursday, Oo. adjournment na nila. Sinadai, di ba? Nito, yung hanggang July 6. Mhm. Gaano kalaki tong iniintay, Sir Jarius, para... Hindi natin malaman Kasi eh. binabati ko sila ngayon. Oo. Oo. Yun nga kasi iba na ang tingin sa Senado ngayon Pinansira na, kaya binabastos na nga yung mga senador Parang may mga joke na nakakagulat Like yung ngayon, meron akong nabasang ganun joke na ngayon alam ko na kung bakit may kasabihan tayong bahala na si Batman. Di ba? Oo. Sino po yung si Batman doon? Alam niyo yung sagot doon? Ano? Ano po? Kasi wala makakaasahan kay Robin, sabi ko. Ayun. Tapos yung may mga joke na nga na 11 ang mayorya, 11 ang menorya. Kaya pala ontihan na lang sa Senado. Ganun no? Yan. Akala, Uy, gusto ko yun. Wala nang respeto mga tao. No? akala ko po ang tanong sino si Batgirl. Ay. Oo, Sir Jarius, sinasabi kasi nung majority, teka, retaliation namin to. Walk out kayo. Ito yung sagot namin. Oo. Magagantihan. Oo. Pero hindi sila mag-a-attend ng plenaryo. Bakit? Hindi ba nila kayang makakuha ng quorum among themselves na? Kasi they're supposed to be 13. But 2 are out of commission. Tabla na. Isang naka-detain, tsaka isang nagtatago. Oo. So, 11. Yung bang 11 na yon hindi kayang pumasok ng solido, kumbaga. Oo. Ay. Na para makipagtapatan doon sa 11 rin ng kabila. So may kinatatakutan ba? Yung ba yung pagkakabilang bakod ba yan? Oo Kaya layo doon sa Senado na... Kaya nga, siguro nabalita na rin sa inyo, no? Yung naglabas ng statement yung mga anak tsaka apo ng mga dating senador ng pre-martial law, di ba? Walo silang pumirma doon kasi mas marami raw sana pipirma, hindi lang nakuha kagad yung signatures nila by yesterday noon kaya gano'n Pero di ba yung sinabi ng mga anak, apo nila, Senators Almendras, Pepe Jocno, Eva Estrada Calao, sila Soc Rodrigo, Emmanuel Pelaez, Raul Manglapus, Enchong Sumulong, Lorenzo Tañada, di ba? Yung sinasabi nung panahon na yon, iba kapita-pitagan ng mga senador Mga statesman talaga, no? Statesman talaga na bombastic yung mga speeches nila, pero dahil may laman. And the way they deliver their speeches. Kasi nung panahon yun, naalala ko nung third year high school, pinag-attend kami noon third year high school sa Senate or sa House of Representatives noon sa Manila. So, nanonood kami ng mga sessions noon Talagang amazed kami na ibang-iba yung decorum nila tapos pagka medyo may mga questions or paano magkakainitan, mga gano'n, magko-call ng maikling recess, tapos maghahado sila, mag-uusap-usap, tapos magtatawanan, tapos okay ba yan? Parang gano'n nag-agree sila, nagtatapikan ng balikat, tapos balik sila sa kanya-kanyang mikropono, bakbakan na naman. Yung gano'n pero puro may laman. Oo. Saka hindi yung sigawan, hindi nagmumurahan, hindi nagkakagalitan. Oo. Yung demeanor, yung bearing, kung ikukumpara mo ngayon. Oo, kaya kahanga-hanga noon Parang ang feeling namin mga nanonood noon sa ang mga galing, estudyante hanggang nung early college years namin, first year, second year, pinag-attending kami noon. Na
namin na sana maging ganito. Oo, di ba? Mga ngarap ka noon na maging Oo, senador. Oo yung gano'n Tapos sinasabihan din kami ng mga magulang namin, mga grandparents namin, gayahin niyo yung yung mga ganyang klase mga tao na tularan niyo yan. Yung mga gano'n Anyari? Parang, Anyari ngayon? oo parang naging iba na Ewan ko siguro, may kinalaman na rin siguro yung masisisi rin natin, sarili natin. Yung pagpili Tayo mga natin, importante, no? Yung pagpili natin. Oo. Flawed na rin yung nadadala tayo sa celebrity ba, kumbaga. Pero kasi hindi naman natin gustong idimin, no? Kasi 'di ba may mga senador din tayong artista before pa. Sino ba 'yon? Si Lito Lapid, si Tito Sen. Hindi, doon diba? pa. Doon pa. 'Di ba meron din? Meron din, Oo. Kahit sa entertainment ka, oo. Kandidato pang presidente, Hindi lang diba? recent. Oo. Tama. Oo. Pero Sir Jarius, ito po bang ganitong pangyayari? Sa tingin nyo, pinlano to? Na simula pa noon na maagaw yung poder ng liderato sa Senado. Sa tingin nyo po, ito'y plinano na noon pa? Oo plinano dahil mahalata mo naman yung political leanings sila. Partisan leanings, partisan political leanings. Lahat sila pro Sara Duterte. Yung nasa Mayorya. Di ba? For the Lahat opportunity sila to serve with all of you. And it's a distinct privilege to serve with the Senate President. Ay, sige po. Go ahead, Sir Jarius. Lahat sila parang may link kung hindi kay former President Rodrigo Duterte, kay VP Sara mismo. Kung hindi naging cabinet member noon, si Alan Peter Cayetano was Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Mark Villar of Public Works, di ba? Kung hindi naman, mga kumandidatong senador during the 2022 and 2025 election. Sa ticket nila, although nung una, ang ticket noon was Marcos Duterte ng 2022. Tapos ngayon, may sariling ticket na ngayon yung mga Duterte, di ba, ngayon 2025. So, lahat sila, kumbaga, merong partisan view. Si Robin Padilla, for instance, is the president of the party of the president, former president ng PDP Laban. Tapos dating chief aide si Senator Bongo, tapos dating PNP chief sa Davao City and then National Police Chief si Paton de la Rosa. Pero yun nga po, balikan ko yung question ko na kung plinano ito o hindi. Kasi kung lumalabas, parang na-disable, kumbaga, itong Senado at hindi na siya maka-function ngayon doon sa mga dapat na ginagawa niya. Una, yung impeachment, tapos yung paglikha ng batas. Uy, masingit ko lang, Sir Jarius. Ito, unang, actor or artista na naging senador, Rogelio de la Rosa. Yes, In fact, mandidato nga siya for president. Under Liberal Party. At ang kalaban niya ay Kayan Bayaw, si Diosdado Macapagal. Ayun. Fourth and Fifth Congress. Ayun nga po, going back, Sir Jarius, kasi parang na-disable nga, na hindi na mapapakinabangan tong Senado na magawa yung kanyang trabaho. So parang may paralysis ba ngayon? Ang sinisisi nila rito ay yung leadership ng Senate President ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga, mabigat din yung dinadaanan niya ngayon, I'm sure. Kasi mga peers niya mismo ang bumabatikos sa kanya. People whom he considers are his closest friends or his closest associates or yung mga tinutularan niya. Tulad nga yung mga anak at apo nung 8 senador ng pre-martial law, kinumpara siya at sinasabi, kasalanan ito ng leadership. Kaya ganito ngayon itong nagaganap ngayon. Tapos, 2 former Senate Presidents din, si Senate President Franklin Drilon, tsaka si Aquilino Pimentel III, si Coco Pimentel, tsaka si dating Senator din, si Richard Gordon, matagal naging senador and cabinet member, sinabihan din siya na mag-resign ka na kasi ang problema ikaw To save the Senate, no? Tapos, yung 2 ring dating Senate Presidents din na nasa minority ngayon, nagiging magalang sila sa kanya, no? Dahil yung parliamentary decorum naman yun, pero sinasabi rin nila na mukhang may problema sa leadership niya, kaya ganon. Diba, sabi ni former Senate President Tito Soto and former Senate President Mig Zubiri,
Ganun pare-pareho na yung, tapos yung, ang mabigat doon, yung mga kasama pa ni Alan Peter Cayetano nung siya'y bata pa, no? Yung more than 25 classmates niya sa law Classmates, school, oo. batchmates niya sa Ateneo Law School. Sinabi, ano itong ginagawa mo? Mga kompromiso mong hindi maganda ng tingnan. Tapos yung Ateneo Law Student Council nag-issue din ng statement na you're not worthy of the name, yung Atenean, parang gano'n. And then yung sa UP, nung saan na-involved din sa Student Council and Campus Politics si Alan Cayetano noon sa University of the Philippines in Diliman, nag-issue, kakaiba kasi magkalaban talaga yung dalawang partido na yan for a long time. Yung in the 1980s and 1990s, yung Samasa at saka Tugon. Correct. Oo. Pero nag-unite sila, 152 mga alumni members nitong dalawang partido na to, nag-joint statement na kine-question yung leadership niya. Mabigat yun eh. Tapos, may mga born-again pastors pa na sinabihan siya na panay ang quote mo sa scripture. Pero mukhang ginagamit mo lang ito na parang props sa mga political, partisan political, hindi maganda ito. Oo. Pero, oo. Yeah. So, Sir Jarius, etong sinasabi mong pati mga colleagues niya, kasamahan, medyo napapailing na rin. Tingin mo, mabobolster nito yung decision nila kung gusto man nilang lumipat dahil sa recent actions ni Cayetano? Oo, kasi peer pressure na ito eh. Kasi, di ba yung kung siguro pwede mong i-ignore yung ordinaryong salita lang, sabi-sabi, pwede mo sabihin, sabi-sabi lang yan ng kung sino-sino. Pero kung mga kasamahan mo na sa profesyon, kasamahan mo sa, or yung mga ganong mga ka-close mo nung kolehiyo, tapos ganon na ang sinasabi tungkol sa iyo, matatamaan ka na, mag-iisip ka na. It must be very humbling, but it can also be humiliating, di ba? So, kailangan pag-isipan mo, kaya mo ba ito? Kasi isa pa, kapatid mismo niya eh. Di ba, nung last October, nanawagan biglaan si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign dapat lahat ng national officials. Di ba, sinabi niyang ganon? Let's start anew. Dahil nga doon sa kailangan natin ng honesty in government, ganyan, lahat tayo mag-resign. Sinagot siya nung kapatid niya, dating congressman, tsaka dating mayor of Taguig, si Lino Cayetano. Sabi, I agree with you. I agree with my brother. Pinost niya rin sa Facebook page niya. We should really, all of us should resign. We should start with us. Nung sinabi ng kapatid niya, biglang tumahimik na si Alan Cayetano, nakakagulat. Parang hindi niya pinangatawanan. So, anong gagawin? May iba na ito eh. Oo. Sir Jarius, anong gagawin ngayon? 11-11? So, kasi may mga nagsasabi na, sabi mo nga, di ba, mag-elect ng isang Senate President na may moral fortitude. At acceptable both ng minority at majority. May mag-giveaway ba? May magko-compromise ba? Ang tanong. Yun nga eh. Kasi parang ang labanan kasi rito is for the impeachment eh. This is no longer for parang gano'n eh. Yung leadership ko nung May 11, bakit yun ang based sa timing na lang tsaka composition nila, halata mo kagad eh. Yung timing nung May 11 was the same day na magbobotohan sa House of Representatives on plenary kung i-impeach o hindi, di ba? Si VP Sara Duterte. Tapos yung composition of the 13, puro mga tauhan ni ex-President Rodrigo Duterte or mga loyalist din ni VP Sara Duterte. So, hindi mo makakaila na yung, tungkol sa impeachment ito. Talagang abang-abang na lang talaga tayo, Sir Jarius. Bukas lalo. Oo. Paano pag bukas wala pa rin? Yun nga, magtatanong ng taong bayan, anong ginagawa nyo? Bakit kami pag nag-absent tanggal kami sa trabaho pag may memohang kami or mama sa salary deduction? Kayo, ma-absent kayo, sadyaan. Sinasadya nyo. Tapos, kubra pa kayo ng kubra ng 100,000 sa sweldo nyo buwanan. Kasi ang sweldo nila buwanan, nasa 300 mahigit di ba? 300,000. Yung staff salaries pa nila na
nasa mga 3.5 Allowances. million a month, diba? 2.5 to 3.5 million a month. Siguro, Sir Jarius, baka may mensahe na lang kayo kung ano mga aabangan natin at ano yung mga susunod na maaring gawin ng mga kababayan natin. Ang mga kababayan na dapat talaga vigilant tayong mga mamamayan, bantayan natin itong ating mga senador. We deserve a better Senate. We deserve better leaders than this. Yung ganitong parang hindi nila mapanghawakan yung leadership nila na pagka-majority nila tapos boboycottin nila sarili nilang plenaryo. Tapos yung masaklap doon, yung pinatalsik nila from the leadership, gusto magtrabaho, gusto magsilbi, hindi naman sila makapag-quorum kasi paano sila pag-quorum kung ano sila, kulang sila, di ba? So, yun, bantayan lang natin kasi hindi pwede ito. We have to have our voices heard. Paalam sa kanila na hindi natin tinatanggap itong ganito. Alright. Okay. Sige po. Marami pong salamat. Thank you very much sa inyo. Yan po si Ginoong Jarius Bondok, isa pong investigative journalist at isa pong tanyag na kolumnista. Thank you, Sir Jarius. Ayan. O, paano susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones at mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. O bukas pasok kayo. Oo, magpakita ka. Oo, bukas sa papasok opisina. tayo. Sa opisina, oo. Pag tayo kaya wala bukas. Wala ka sweldo. Oo, work from home daw. Happy weekend. Ay, hindi pa pala kasi parang pang weekend na yung nangyari. Yung pagod, yung stress, yung mga napapanood mo. Wala na. Ay, nako, dyan na nga kayo. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?